Nahiga si Becky sa malapad na tela kung saan iyon ang instruction ni Mrs. Smith sa kanila ni Frin. Sa puntong nakadungaw na ito sa kanya ay waring bumabagal ang mga galaw nito. Sa puntong nagtama ang mga mata nila ay waring nag-blurred ang buong paligid. Sa puntong ipinatong nito ang dalawang mga kamay sa dibdib niya, ay waring may kuryenteng dumadaloy roon, naramdaman na lamang niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Kapag kwan ay bigla naman nitong binawi ang mga kamay at kitang-kita iyon ni Mrs. Smith. Miss Sarocha, may problema ba? Gulat na tanong nito. Wala po, paulit-ulit na sambit ni Frin na hindi makatingin sa kanya ng diretso. Habang nag-e-instruct si Mrs. Smith dito ay hindi naman niya maiwasang matitigan ang mukha ni Frin. Napakaganda kasi nito at noon pa mang nasa pageant sila ay napansin na niya agad ang taglay na ganda nito. Kahit minsan lang niya nakakausap ito noon ay nakagaanan na niya agad ito ng loob. Kaya naman ganoon na lang ang pagtataka niya kung bakit nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya ngayon. Ano bang problema ng babaeng to, kung makatitig wagas? Sa loob-loob ni Frin habang hindi ipinapahalata na naaapektuhan sa mga titig ni Becky sa kanya. Natapos ang demonstration nilang iyon ay tahimik na bumalik na siya sa kanyang silya, bigla naman siyang siniko ni Trixie. Oy, nakita ko yun, nang didilat ang mga mata at nakatawang sabi nito. Inis na binalingan niya ito, Trix, pwede ba, tigilan mo ko, hindi ka na nakakatuwa. Napasimangot naman ito, alam mo, mas lalo kang lumala, simula nung first day training natin parati ka na lang nakasimangot at sobrang mainitin ang ulo, nangaasar ang boses na sagot naman ito sa kanya. Bigla nilang narinig ang boses ni Mrs. Smith nang biglang nagsalita ito, itong si Miss Armstrong kilala ko na to dati pa, dahil dati siyang flight attendant. Nang marinig nila ang sinabi ng kanilang instructor ay magkasabay naman silang napalingon sa direksyon nito, at maging kay Becky, eksakto namang nagtama ang kanilang mga mata, hala, kawawa naman, sambit ni Trixie, ano kayang nangyari at nag-stop siya, tapos ngayon, bumalik siya sa pagiging flight attendant, hindi niya alam, pero may naramdaman na lamang siyang awa rito, dati na pala itong flight attendant. Natapos ang kanilang training ng araw na iyon. Papalabas na sila ng pintuan ni Trixie habang nakasunod sa kanilang dalawa sina Cheska at Karen. Nang bigla siyang nagulat, nang hinayla at pinatigil siya sa paglalakad ni Trixie sa harapan ng upuan ni Becky malapit sa pintuan. Inirapan at inis na kinurot niya naman ito sa tagiliran, nginiwian lamang siya nito bago nito hinarap si Becky. Hi Becca, nakangiting bati nito, ganun din sina Cheska at Karen dito. Hi, bati naman nito sa kanila habang inaayos nito ang sariling mga gamit nito. Ako pala si Trixie, sila naman sina Cheska at Karen, sabay turo sa dalawa, matapos iyon, ay inakbayan siya nito, at ito naman si Frin, tuwang-tuwang sambit nito. Nagkatitigan sila saglit ni Becky, ngunit siya rin ang unang nag-alis ng mga tingin. Yes, kilala na namin ang isa't isa, magkasabay naman nilang wika pareho. I see. Aalis ka na ba? Saan ka ba magdi-dinner? Gusto mo bang sumabay sa amin? Sunod-sunod na tanong ni Trixie rito, na mas lalong namang ikinainis niya. Lumapit si Karen kay Becky at hinawakan pa nito ang mga kamay ni Becky. Sige na, sumama ka na sa amin, ililibre kita, nakangiting sabi nito. Pero, alanganin ang mga ngiting napaisip pa ito, oo nga, sang-ayon naman ni Cheska sa kaibigan na walang pag-aalinlangang pumulupot ang sariling mga braso sa kanang braso ni Becky. Sige, napapakamot sa ulong hindi na nakatangging sagot na lamang nito sa dalawa, walang pasabi na iiling-iling at napakunot noo, na nauna na lamang siyang naglakad papalabas ng silid, dahil sa init at blanko ang isipan dahil hindi alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng mga kaibigan. Tinungo nila Frin ang nakaparada niyang second-hand hatchback car, na sinadya niya talagang bilhin para sa kanyang sarili. Nang buksan na ni Trixie ang pinto sa bandang front seat ay bigla namang nagsalita si Karen. Trix,
Dito ka na lang sa tabi namin maupo, dyan na lang natin paupuin si Becca, nakangising sabi nito. Napangiti naman ito, oo nga, no, bakit ko nga ba hindi naisip yun, napangising sagot naman nito na nilingon si Becky, Becca, dito ka na lang sa front seat maupo, ha? Sige na, para naman makapag-usap kayo ng maayos ni Frin, di ba nga dati na kayong magkakilala, nakangiting napatingin naman sa kanya si Becky. Ngunit nakataas ang isang kilay na nagbawi siya ng mga tingin, at diretsyong naupo na siya sa driver seat, napasunod naman ito sa kanya. Tinungo nila Frin ang malapit na restaurant kung saan doon sila madalas kumakain magkakaibigan. Habang nasa biyahe sila ay mapapansin naman ang sobrang katahimikan sa loob ng kotse. Ano ba yan, may dumaan bang anghel? Ang tahi-tahimik naman, nakatawang pagbasag ng katahimikan ni Trixie. Oo nga, hindi ba uso ang music dyan? Sang-ayon naman ni Cheska rito habang panay ang pagpapaganda sa harapan ng salamin. Tahimik na binuksan niya ang maliit na stereo at nagpalipat-lipat ng estasyon doon. Napangiti siya nang sa paglipat niya ay sumalubong sa kanyang pandinig ang kanta na tadhana, ng favorite band niyang, Up Dharma Down. Nagpatuloy na siya sa pagmamaneho, hindi na niya pansin na napapasabay na siya sa pagkanta sa magandang musikang iyon. Hindi na niya pansin na napapangiti na siya habang pinapakinggan ang kantang iyon. Kapag buwan, ay bigla naman siyang napahinto nang marinig na sumasabay rin sa pagkanta si Becky, kaya napalingon siya rito. Nagtama ang kanilang mga mata at sumilay ang magandang mga ngiti nito sa labi. Favorite song mo rin pala yan, nakangiting tanong pa nito sa kanya. Oo, tipid niyang sagot na ibinalik na ulit ang mga mata sa daan. Parehas pala tayo, masiglang sagot nito na mas lalong napangiti. Nginitian lamang niya ito, ngunit unti-unti ring nabura iyon. Nako, favorite song niya talaga yan Becca, pag-agaw pansin naman ni Karen. Ay, bakit kaya, kantiyo naman ni Trixie sa kanilang dalawa. Nandito na tayo, pagputol na niya sa mga sasabihin pa sana nito. Mabibilis ang mga galaw na naipark na niya ang sariling sasakyan sa parking area ng restaurant na iyon. Tahimik na nauna na rin siyang bumaba at sumunod naman ang mga ito sa kanya. Nang nasa loob na sila ay nakapili agad siya ng lamesa para sa kanilang 5. Naupo siya at naupo naman sa harap niya si Becky, katabi nito sina Cheska at Karen habang siya ay katabi si Trixie. Becca, pumili ka lang kung anong gusto mo, ha? Nakangiting sabi ni Karen. Nakakahiya naman, nakangiting sabi nito, ano ka ba, huwag ka nang mahiya, wika naman ni Cheska. Ilang sandali pa, ay may lumapit na waiter sa table nila at nag-order na sila. Nang nakaalis na ito ay dagli-dagling hinarap naman ng tatlo si Becky. Becca, we heard kanina na, dati ka na palang FA, tanong naman bigla ni Trixie rito. Oo nga, anong nangyari, interesadong tanong naman ni Cheska. Natahimik ito, it's okay Becca. If ayaw mong sagutin, pasensya ka na, medyo chismosa kasi talaga itong dalawa. Natatawang sabi naman ni Karen sa katiningnan ang dalawa, hoy, kayo talaga, hindi na kayo nahiya kay Becca. Hindi, okay lang, nakangiting sagot naman ni Becky. Tahimik lamang si Frin habang nakamasid sa mga ito. Hindi niya alam kung paano at kung kailan papasok sa usapan, pakiramdam niya tuloy na out of place siya dahil sa katahimikan niyang iyon. Hindi siya sanay sa ganoong sitwasyon, hindi siya sanay na tahimik lamang siya. Hanggang sa, hindi na siya nakatiis at tumayo na lang siya bigla. Excuse me, mag-CCR lang ako, iyon lang, at tinungo na niya ang restroom. Nang nasa loob na siya ay humarap siya sa salamin at tiningnan ang sarili. Bakit nag-cruise pa ang mga landas namin ng babaeng yun, sa dinami-daming pwede kong makasama sa training? Bakit siya pa talaga na naging dahilan, kung bakit nagkandalitse-litse ang buhay ko, inis niyang salaysay habang nakaharap pa rin sa salamin. Malalim na napabuntong hininga na lamang siya at inis na pumasok na sa isang cubicle. Matapos gumamit ng cubicle ay mabibilis ang mga galaw na lumabas siya roon, ngunit para lang magulat ng makasalubong at nakabangga niya si
Becky ng lalaki ang mga mata niya, lalong-lalo na nang mapayakap siya rito. Ngunit bago pa man sila mawalan ng balanse, ay napahawak na ito sa sink. Napasandal sila roon, halos 1 inch na lang ang layo ng pagitan ng mga mukha nila. Ilang minuto silang nagkatitigan, ilang minuto silang natigilan. Dinig na dinig niya ang kabog ng kanyang dibdib. Damang-dama niya ang bilis ng pagtibok niyon, iyon ang kauna-unahang pagkakataon. Nawaring dinig na dinig niya ang kabog sa dibdib. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon, na naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam na iyon. Hindi naman niya maiwasang matitigan ng malapitan ang magandang mukha nito. Natauhan sila bigla at nagayos sa kanyang sarili, nang may biglang pumasok sa loob ng restroom. Muntikan na tayo roon, nakangiting sabi nito. Pasensya na, sabi niya na nagbaba ng mga tingin. Wala iyon, nakatingin pa rin ito sa kanya. Itinuro niya ang cubicle. Okay na yung cubicle, alanganin ang mga ngiting sabi niya rito. Nginitian lamang siya nito. Nang makapasok ito ay malalim na napabuga na lamang siya ng hangin.